Bilang bahagi ng ika-100 anibersaryo ng Free and Accepted Masons of the Philippines, ipinakita sa publiko ang limited edition ng 100 peso bills na may commemorative stamps ng organisasyon. Kasabay nito ang pagtitiyak ng kapatiran sa patuloy na pagtulong sa mga mamamayan. Narito ang ulat ni Snow Badwa. The Masons in the Philippines and the Grand Lodge has been spearheading that is service of the community, of course, taking care of the fraternity. That means of Masons and then taking care of the community at large, be an example for morality and set an example for helping the poor. Pamilyar ng salita para sa mga Pilipino ang Mason o Masonry. Pero ang hindi alam ng marami, mayorya ng mga magigiling na bayani at kasalukuyang opisyalis ng pamahalaan ay bahagi ng organisasyong ito. Layunin ng nasabing kapatiran na hubugin ang pag-uugali at prinsipyo ng isang God-fearing individual upang mas maging kapaki-pakinabang na ehemplo sa ating lipunan. Taliwas sa unang paniniwala, hindi secret society ang Masonry at lalong hindi sila mga anti-Christ. Kaya't bilang bahagi ng first 100-year celebration ng kanilang presensya sa bansa, binuksan sa media at publiko kahapon ang Grand Lodge ng Free and Accepted Masons of the Philippines. Dito ay ibinida ng grupo kung paano sila tumutulong ng palihim, hindi lamang sa nation building, kundi maging sa pag-alalay sa mga kapuspalad nating kababayan. That Freemasonry is not about giving away charitable activities. The principal purpose of Masonry is character building, that is making good man better. So in over 100 years that has been our advocacy, and for the next 100 years that will always be our advocacy. Kasabay nito, ipinagmalaki rin ng kasalukuyang Grand Master ng Philippine Masonry na si Most Worshipful Santiago Gabionza na panahon pa lamang ng paglaban sa pananakop ng Kastila ay ramdam na ang kanilang presensya. Sa panig naman ni former Masonry Grand Master Reynato Puno, hanggang sa ngayon ay nararamdaman pa rin ang presensya at kontribusyon ng masonarya sa bansa. Let me say that all these Masonic accomplishments are not just self-serving accomplishments, but these are accomplishments validated by our government itself. Samantala, hindi naman namin naiwasang tanungin ang dating Chief Justice hinggil sa mainit na pinagdedebatihang cybercrime law. At ito ang kanyang naging payak na tugon. I cannot answer that question because I have retired from the court. Bilang bahagi ng kanilang centennial celebration, inilimbag kahapon ang limited edition 100 peso bill na may tatak ng masonarya. Isa lamang ito sa mga proyekto ng grupo kung saan nauna na silang naglabas ng commemorative plates at stamps. Bagamat sa nakalipas na higit 100 taon, aminado ang grupo at organisasyon na ito na hindi bunyag ang kanilang pagtulong sa pagtatag ng maayos na bansa katulad ng sa atin. Nangako ang mga ito na ipagpapatuloy nila ang pagtulong at paggabay. Sa mga susunod na linggo ay magpapatuloy ang ilan pang aktibidades ng mga Pinoy Masons upang mas lalong mailapit sa publiko ang kanilang mga proyekto. Para sa Telebisyon ng Bayan, Snow Badwa, nag-uulat.